Isang grupo ng mga maaangas na nakamotosiklo ang dumating sa Shohoku High School. Todo busina at walang humpay sa pagbomba pa ng kanilang mga motor. Sinabi kay Mito ng kanyang mga kaklase na may grupo ng mga tagalabas ang tila may inaabangan sa may gate ng kanilang eskwelahan. Saktong labas naman ni Sakuragi na maganda ang mood. Sinubukan nilang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga tagalabas pero binago agad ni Mito ang usapan at tinanong ang tungkol sa practice nito. Umalis na silang dalawa at napagkwentuhan ang bagong dating na si Miyagi. Sinubukan silang habulin ng tatlo pero sinabihan sila ni Mito na wala silang alam kung bakit nandoon ang mga taong yun at wag na daw nilang idamay si Sakuragi dahil wala daw siyang kinalaman doon. Samantala, napagtanungan ng mga maaangas na grupo ang isa sa tropa ni Sakuragi na si Noma. Tinanong ng mga ito kung nasaan daw ang gym. Sumagot naman si Noma na hindi niya daw alam at umalis na. Pero bago pa siya makaalis ay bigla siyang sinipa ni Tetsuo. Wala daw siyang pakialam kung sino siya at kung may kilala siya sa basketball team basta sagutin daw niya ang tanong niya. Binilang ni Noma ang miyembro ng grupo at sinabi nitong 6 laban sa isa. Mga duwag daw pala sila. Bigla na naman siyang sinuntok ni Tetsuo. Pinagtulungan na siya ng kanilang grupo at wala itong magawa dahil nag-iisa lang siya. Pero kahit bogbog sarado siya ay hindi niya sinabi kung nasaan ang gym. Hanggang dumating na ang grupo ni Mitsui. Sinabi ni Tetsuo na hindi pa nila alam kung nasaan ang gym. Kasalukuyang nasa gym si Mito kasama si Haruko at mga kaklase nito at pinapanood nila ang practice ng Shohoku basketball team. Naging magkaibigan na sila Sakuragi at Miyagi. Tinuturuan pa nga ni Miyagi si Sakuragi kung paano gumamit ng fake. Nagpaalam na si Mito kay Haruko dahil may aasikasuhin pa daw ito. Habang papaalis siya ay nakita niya ang maaangas na grupo at papunta sa direksyon kung nasaan ang gym. May kutob ito na may binabalak na masama ang mga ito. Nilumpasan lang siya ng grupo pero tinanong niya ang mga ito kung sa gym pa ang sadya nila. Sagot ni Tetsuo na wala siyang pakialam. Tinitigan niya si Mito at maya-maya ay unti-unting lumapit sa kanya. Bigla niyang binigyan ng sunod-sunod na suntok at sipa si Mito. Hindi man lang ininde ni Mito ang mga suntok sa kanya at tinanong pa ang mga ito kung ano ang balak nila sa gym. Sagot naman ni Mitsui na gusto lang nilang makipaglaro sa basketball team. Iniskortan naman ni Ota si Mito at sinabing wag na lang siyang makialam. Naghahanda na ang team para sa pagsisimula ng kanilang practice. Natanong naman ni Sakuragi kung bakit wala pa si Gori. Sagot ni Kogure na malilate daw siya ng konti dahil nag-aaral pa daw ng physics. Nasa center court na ang team para simulan ang kanilang practice nang biglang may mga dumating sa gym na ikinagulat nilang lahat. Ito ay ang grupo ni Mitsui at tinanong niya si Miyagi kung pwede daw ba silang makipaglaro sa kanila. Bogbog sarado naman kay Mito ang grupo ni Ota. Walang nagawa ang mga ito kahit nag-iisa lang siya. Pinapatanggal naman ni Kogure ang mga sapatos ng grupo ni Mitsui. Hindi naman siya pinansin ng mga ito bagkus ay nilagyan pa ni Tetsuo ng upos ng yosi niya ang sahig. Nagalit na si Sakuragi at sinabihan ang mga ito pero pinigilan siya ni Miyagi. Nakiusap naman si Miyagi na umalis na lang sila dahil ayaw na daw niya ng gulo. Sagot naman ni Mitsui na nagpunta sila doon para sirain ang bagay na ikaliligayan niya. Galit na galit si Sakuragi dahil sa ginawa nila sa bola. Ilang sandali pa ay may bumato ng bola at tinamaan ang isa sa kasamahan ni Mitsui. Si Rukawa ang bumato at sinabing sayang daw at hindi tumama. Nakabangon naman ang isa sa binugbog ni Mito at balak siyang hatawin ng bola. Pero dumating ang iba pang tropa ni Sakuragi kaya hindi siya nagtagumpay. Sinipa naman ni Mitsui ang bola at pinatama ito kay Miyagi. Sinabi niya sa isa niyang kasama na siya na ang bahala kay Rukawa. Hinawakan na si Miyagi at pagkatapos ay binigyan ng headbutt ni Mitsui. Sinundan pa niya ito ng suntok. Susuguri na sana ni Sakuragi pero lagi siyang pinipigilan ni Miyagi. Nasabi ni Mitsui na ayaw ni Miyagi na maban ang kanilang team sa darating na tournament kaya mas pinili nitong hindi lumaban. Tinawag ni Tetsuo si Mitsui at sinabing yung pang-map daw ang gamitin niya kay Miyagi. Hahatawin na niya si Miyagi nang bigla silang pinigilan ni Sakuragi at Rukawa. Binali pa ni Sakuragi ang map sa sobrang galit. Pilit na silang pinapaalis ni Sakuragi at baka hindi pa daw siya makapagpigil. Pinapalinas naman ni Rukawa ang bola. Dinuraan lang ito ni Mitsui. Doon na nagalit si Sakuragi at sumugod na. Pero pilit siyang pinipigilan ni Yasuda. Nakiusap ito ng maayos kila Mitsui na umalis na dahil ayaw nilang maban sa darating na tournament. Pero kahit ito ay binanatan din ni Mitsui. May bumato muli ng bola sa kanya at nasanggan niya ito pero sakto sa kamay niya ang idinyure niya sa bola. Si Rukawa pala ang gumawa nito. Lumapit ito kay Mitsui at sinabing humanda siya sa kanya.
Habang nakatalikod si Rukawa ay hinampes siya ng ulo ng map. Sinundan pa iyon ng ilang suntok sa sikmura. Duguan na si Rukawa dahil sa tama niya sa ulo pero hindi siya napabagsak. Nung makita niyang duguan ang ulo niya ay siya naman ang sumugod. Binigyan niya ng suntok sa sikmura ang kanyang kalaban. Isang suntok pa lang pero hindi na maipinta ang mukha ng kalaban. Sinundan pa niya ng uppercut. Bagsak ang kalaban. Nilapitan siya ni Mitsui at sinabing disqualify na ang kanilang team dahil nakipag-away sila. Sinuntok naman siya ni Rukawa. Sinubukan siyang tulungan ng isa niyang kasama pero nahawakan ni Rukawa ang kamay nito at piniga. Pilit siyang inaawat ni Miyagi pero hindi na siya mapigilan. Si Ayako na ang sumubok na umawat kay Rukawa. Nakinig naman siya pero maya-maya ay sinampal si Ayako ng kalaban ni Rukawa. Dito na lumaban si Miyagi at binigyan ng flying kick ang sumampal kay Ayako. Bagsak agad ito. Sunod-sunod na suntok pa ang kanyang ibinigay. Sinubukang tumulong ng ibang miyembro pero sinalubong sila ng sipa ni Rukawa. Dito na kumilos si Tetsuo. Isinalya niya sa sahig si Rukawa. Bagsak ito at nawala ng malay. Sinabi nito kung sino daw ang gusto pang lumaban. Ipinasara na ni Kogure ang mga pinto ng gym para walang makakita sa nangyayari. Inisa-isa na ni Tetsuo ang miyembro ng Shohoku. Lumapit si Ayako para patigilan ang grupo ni Tetsuo. Sinabi ni Tetsuo na maganda si Ayako at type niya ito. Ganon din ang sinabi ng kanyang mga kasama na nakapalibot sa kanya. Sinabi ni Miyagi na siya ang harapin nila at wag nang mandamay pa ng iba. Sinuntok siya ni Tetsuo pero nakailag ito. Nagpambuno sila hanggang sa pareho silang bumagsak. Lumapit si Mitsui at akmang hahatawin ng map si Miyagi. Pero mula sa likod niya ay nagsalita si Sakuragi habang nakahawak sa kanyang ulo. Hinito ni Mitsui si Sakuragi at kasabay nun ay ang pag-headbutt ni Tetsuo kay Miyagi. Duguan si Sakuragi pero hindi niya ininde yon at parang walang nangyari. Bumawi si Sakuragi at pinabagsak niya si Mitsui sa isang tira lang. Halos lahat ay bagsak na at si Sakuragi at Tetsuo na lang ang natitirang nakatayo. Sinabi niya kay Kogure na wag silang makikialam. Biglang sinipa ni Tetsuo si Sakuragi habang nakatalikod. Nasalo naman yun ni Sakuragi at sinabing madugas silang lumaban. Tumulo ang dugo sa mata ni Sakuragi kaya nahirapan siyang makakita. Sipa at sunod-sunod na suntok ang ibinigay niya kay Sakuragi. Hindi pa siya nakontento at hinawakan pa siya sa ulo. Ilang sandali pa ay ibinalibag pa siya sa pinto ng gym. Natigilan ang lahat dahil sa lakas daw ni Tetsuo at wala na daw makakatalo dito. Maya-maya pa ay nagsalita si Sakuragi na parang kinagat daw siya ng lamok sa ulo, sa pisngi, at sa tiyan. Baliwala daw yon sa kanya. Hinamon nito si Tetsuo at tapusin na daw nila ang laban. Natawa na lang si Tetsuo dahil nagsitayuan na pala ang mga kasama niya at pinalibutan si Sakuragi. Biglang tumayo si Rukawa kaya't natakot sila Mitsui. Pero ilang sandali pa ay bumagsak ulit ito. Tagilid si Sakuragi dahil napakarami ng mga ito. Mga duwag daw sila dahil hindi lumalaban ng patas. Susugurin na sana nila si Sakuragi nang biglang dumating ang pangkat ni Sakuragi. Tinanong ni Mitsui kung sino ang mga yon. Sagot ni Ota ay mga first year daw sila na galing sa Wako Junior High. Wag daw niya silang mamaliitin dahil palaban daw ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang bakbakan. Talagang sanay sa bakbakan ang pangkat ni Sakuragi. Hindi man lang nakaporma ang kalaban nila. Sinabi ni Mitsui na hindi siya nakikipaglaban sa first year. Pero tinawag siya ni Mito at sila na lang daw ang maglaban. Tinawag pa niya itong bungal. Akmang susuntukin na siya ni Mitsui pero naunahan siya ni Mito. Bagsak agad si Mitsui sa isang suntok lang. Hinarap naman ni Sakuragi si Tetsuo at sila naman daw ang maglaban. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay ni Tetsuo at pagkatapos ay isang napakalakas na uppercut. Nag-alala sila Miyagi dahil akala nila ay walang laban si Sakuragi. Pero hindi man lang niya ininda ang mga suntok sa kanya. Samantala walang kalaban laban si Mitsui kay Mito. Halos lahat ng suntok ay sinalo niya kaya bogbog sarado ito at halos hindi na makatayo. Sinabi ni Mito na mangako siya na hindi na siya babalik. Susundan pa sana ng isang suntok ni Tetsuo si Sakuragi pero sinalag niya lang ito. Hindi na umubra ang mga suntok ni Tetsuo dahil nahuli na ni Sakuragi ang tirada niya. At sa huling suntok niya ay nakaramdam ito ng takot nung tumingin sa mga mata niya. Nag-counter si Sakuragi ng isang right straight. Balandre si Tetsuo sa pinto ng gym. Samantala, natapos na ang klase ni Akagi at kasalukuyan siyang patungo sa gym para sa practice. Ginawa na lang punching bag ni Sakuragi si Tetsuo. Sinubukan pang lumaban ni Tetsuo pero hindi na tumatama ang suntok niya. Isang malakas na sipa ni Sakuragi ang tuluyang nagpabagsak sa kanya.
Natakot na ang mga kasamahan ni Tetsuo at sinabing umalis na lang sila dahil hindi nila kaya sila Mito at Sakuragi. Pero pilit pa rin lumalaban ni Mitsui kaya naman tinuruan siya ng leksyon ni Mito. Inawat na ni Kogure si Mito dahil naaawa na ito kay Mitsui. Pero sinampal siya nito at sinabing wag makialam. Nakita naman ng kasamahan ni Mitsui kung paano bugbugin ni Sakuragi si Tetsuo kaya natakot ang mga ito. Nung sila na ang mapagbalingan ni Sakuragi ay nagtakbuhan na ang mga ito at nag-uunahang makalabas sa gym. Pero sa paglabas naman nila ay bumulaga sa kanila si Akagi. Lalong natakot ang mga ito nung makita siya. Lumapit si Akagi kay Mitsui. Tinakat naman ni Sakuragi si Ota na kapag sinuntok daw ni Akagi si Mitsui ay diretso agad siya sa hospital. Isang suntok lang daw ay baldado yun. Takot naman lumapit si Ota at sinabing aalis na sila. Tiningnan lang siya ni Akagi at sinabing tanggalin nila ang sapatos nila. Dali-dali naman nilang tinanggal ang sapatos nila. Sinampal naman ni Akagi si Mitsui. Sunod-sunod na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Sinabi ni Kogure na miyembro pala ng team nila si Mitsui. Nagulat ang lahat sa nalaman nila mula kay Kogure. Hindi makapaniwala si Sakuragi at Miyagi. Ayon kay Kogure, isang sikat at napakagaling na player ni Isashi Mitsui. Nung nasa Takeshi Junior High pa daw siya ay binuhat niya ang team at nakaabot sila ng second place. Siya din ang tinanghal na MVP nung taon na yon. Sinubukan naman siyang pigilan ni Mitsui sa pagkukwento. Pinigilan din naman ni Sakuragi si Mitsui at sinabi kay Kogure na ituloy lang. Sa pagpapatuloy ni Kogure ay tinanggihan daw niya ang alok ng mga magagandang school na Kainan, Shoyo, at Ryunan. Mas pinili daw niya mag-aral sa di kilalang school na Shohoku. Gusto daw niya palakasin ang Shohoku at maging number 1 sa Japan. Tulad ni Mitsui ay first year din si Akagi noon. Sa unang practice game nila ay ipinamalas agad ni Mitsui ang galing niya sa basketball. Na-challenge naman si Akagi kaya naging mainit agad ang labanan ng dalawa. Walang magpatalo sino man sa kanila. Sa kalagitnaan ng practice game ay nagtamo ng matinding injury si Mitsui. Nung dinalaw ni Kogure si Mitsui sa hospital ay natanong nito kung bakit sa Shohoku niya napiling mag-aral. Sagot naman ni Mitsui na dahil kay Coach Anzai. Naikwento nito na noong game nila nung finals ay guest doon si Coach Anzai. 12 seconds na lang daw sa laro at lamang pa ng isa ang kalaban, nasa kanila din ang bola. Natapik niya ang bola at hinabol niya ito. Sa paghabol niya ay bumagsak siya sa sahig. Halos sumuko na siya dahil halos paubos na ang oras. Nilapitan siya ni Coach Anzai at sinabing kahit kailan daw ay huwag siyang mawawalan ng pag-asa. Hanggat may oras pa ay may pag-asa pa daw manalo. Dahil sa sinabing yun ni Coach Anzai ay lumakas ang loob niya at bumalik ang kanyang kumpiyansa. At sa huli ay naipanalo niya ang laban. Kung hindi daw dahil sa kanya ay hindi niya magagawa ang bagay na yon. Malaki daw ang utang niya kay Coach Anzai kaya sa Shohoku niya napili mag-aral. Dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa team at pangamba na baka maungusan siya ni Akagi ay tumatakas ito sa hospital kahit hindi pa siya magaling. Pinipilit pa rin niyang mag-training kahit na mahigpit na bilin sa kanya ng doktor na kailangan niyang magpagaling sa loob ng 1 buwan dahil kung hindi ay baka hindi na siya makapaglaro ng basketball sa buong buhay niya. Dahil nalalapit na ang tournament ay hindi niya pinakinggan ng doktor at sa pag-aakalang mabuti na ang lagay ng kanyang injury ay sumama na ito sa team practice. Sa kasagsagan ng kanilang practice ay na-injured nga muli ang kanyang tuhod at sa pagkakataong yun ay mas lumala pa ito. Hindi siya nakapaglaro sa tournament at pagkatapos nun ay hindi na siya bumalik sa Shohoku. Gumuho ang kanyang mga pangarap at naligaw ng landas. Nasabi ng kanyang kasama na siguro daw ay gusto niyang makabalik sa basketball kaya niya ginagawa yon. Dahil nung nasa dalampasigan daw sila ay napansin niya na parang naiinggit siya sa mga batang naglalaro ng basketball. Hindi na daw niya siguro makakalimutan ang basketball. Binanatan siya ni Mitsui at sinabing hindi totoo yon. Nakiusap si Kogure na sana ay bumalik na siya sa team. Nagalit si Mitsui kay Kogure at sinabing baliwala na sa kanya ang basketball. Umalis daw siya sa team dahil sawa na siya dito. Galit na galit si Kogure at sinabing duwag siya dahil iniwan niya sila. Siya daw ang bumuo ng mga pangarap nila sa team pero nawala siya. Itinulak niya si Kogure at sinabing wala daw siyang pakialam sa kanilang lahat. Ilang sandali pa ay natigilan si Mitsui nung marinig ang boses ni Coach Anzai na kumakatok sa pinto ng gym. At nung makita na niya si Coach Anzai na kanyang naging inspirasyon, at dahilan kung bakit siya sumali sa Shohoku, ay hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Napaluhod ito kay Coach Anzai at buong galang niyang sinabi na kung maaari pa daw ba siyang maglaro ulit.
Kinabukasan, nagulat ang buong Shohoku team nung dumating si Mitsui para umattend ng practice. Nagpagupit na ito ng buhok. Humingi na ito ng tawad sa buong team at kay Coach Anzai. Si Mitsui ay nagbalik para tuparin ang kanyang pangako na maging number 1 sa Japan.